Welcome na usab dinhi sa atong tulumanon takna sa pagtuon. It's a Monday. Nindot kayo ang atong weather tonight og magpasalamat sa Ginoo sa iyang daghan kay nga panalangin nga atong nadawatan niining adlaw. Atong pagatunan karong simanaha ang title nga anaa dinhi sa atong lesson nga nagapanguluhan to be pleasing to God. Maghatag kita og mongbo lamang nga pagampo. Amahan nga balaan, daghang salamat sa lain na usab nga higayon kami makabalik dinhi sa studio ug makapartisipar alang sa pagdala nining lesson. Among gina-acknowledge or gina-recognize ang among kakulangon ug tungod niini gadul kami diha kanimo alang sa dugang nga kahibalo o kaalam nga gikan lamang diha kanimo. Panalangini kini among diskusyon nga unta kini magahatag og inspirasyon ug kalipay sa tanan nga mga nagalantaw o nagapaminaw ning programa o sa ilang pagpaminaw o sa ilang paglantaw ila gayud maeksperiensyahan ang imong matahom nga presensya. Daghang salamat sa imong pagpaminaw o pagtubag ning pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Karong simana o simanahon na atong pagalantawon na usab ang lain nga topiko but somewhat connected gyapon sa atong nahisgutan last week, no? Miaging simana naghisgot mahitungod sa kanang the everlasting love of God. Ato usab na establish unsa gayud ang konsepto, no, theologically or could be philosophically og ang nature sa gugma sa Ginoo. And having that established already, then we'll proceed to the next level sa atong pagtuon nga naghisgot gihapon mahitungod sa kanang kinaiya sa Ginoo. So because when we speak about kanang love, no, which is actually characterized by agape in Greek, which is considered to be as the highest form of love, we always, of course, think about God, no, who is actually the ultimate model of all kinds of love. Of course, kaning the other kinds of love, no, upat man ni sila kabok, na storge, na phileo, na apoy eros, and then the agape. All of these are really kanabitang what is this? Kanang pinasikad sa kanang yung prinsipyo sa gugma, which is actually modeled after the kanang gitawag na to nga agape, which is considered to be as the highest form of love. Mabita ingon sila nga naamang kay eros, naamang kay storge, naamang kay phileo, pero kung walay agape, naay siya kanang gitawag na to nga kakulangon mga kaigsuunan. So to make agape really work, no, or to make eros really work as one of the kinds of love, then you really have to put agape in there para mahimo siya nga kanang valuable and to make it even more substantive insofar as its function and purpose is concerned. So atong pagalantawon kani bitong this another aspect or aspeto sa kinaiya sa Ginoo nga nagisgot sa mga butang nga nagapahatag kaniya og kanang kahimuot, no, kanang nakapahimuot sa Ginoo, because it talks about to be pleasing to God. So unsa man ang mga butang nga makapahimuot sa Ginoo, no, to make him happy. Of course, basically kung atong pagabalikan ang atong gitun-an na last week, of course it is actually basically with that love, no, as described in the character of God, as also described in 1 John 4:8, gaingon dito nga God is love. Kung imong pagamiton o bisag imo na siya gamiton ang principles of logic nga inverse, di ba? Subject, the predicate, God is love. So God is the subject, love is the predicate. Kung imong balhinon ang predicate, exchange nimo, no, nga mahimo na pud sa nga subject, o ang subject, mahimo na po siya nga predicate, it will not even change the meaning at all. So when you say, God is love, and then on the other hand, imo na pong i-exchange, and you will say, love is God. So
ang meaning dili gyapon siya mausab mga kaigsunan. So basically that is part of the nature of God. So meaning ang iyang gugma anaa kaniya not because of kanang necessity, no? Dili kay because naay kanabitang need for him to create that kind special kind of emotion in him. No, but because it is based on God's generosity. Meaning to say, regardless of what the situation is, regardless kung unsa man ang sitwasyon or condition, sumala sa gisgutan sa lesson last week, it will not actually change his character at all. Mao na siya ang theological foundation kung kita magahisgot may tungod sa gugma sa Ginoo. Because that is actually his character. So, mabitaw na sila nga, bingon sila nga, kanang the plan of salvation, meaning, bisag, buta lang nato, no? Wala nakasala ang tao, na ginapirmi sa karakter sa Ginoo to love. It will not really change at all. So, nahulog man lang tao sa pagpakasala, then, that love continues to manifest. Mao na siya. So, not because based on contingency or necessity, but because it is basically or fundamentally based on the character of God, which you cannot actually erase at all. So, that is why it is called as the everlasting love. So, mala sa atong gisgutan last week. So, karon atong pagabasahon dinhi, lain usab nga aspeto diha sa character sa Ginoo dinhi sa sinulat ni Zephaniah, kapitulo 3, versikulo 17 mga kaigsuunan. Unsa man kani ang nakapahimuot sa Ginoo? Atong basahon dinhi sa Cebuan version nga Biblia, no? Ingon dinhi sa verse 17, si Jehova nga imong Dios anaa sa imong kinatilawadan usa nga makagagahom nga magaluwas, no? Siya magamaya tungod kanimo uban ang kalipay. Imagine that, inubanan sa kalipay. If we read this in English, it says here, He will rejoice over you with gladness. Kani man gumingon ta nga rejoice over you with gladness, mura siya oxymoron, no? Or say a sort of kanang redundancy kay nanagoy rejoice unya napoy gladness. But I think this is emphasized to kanabitong to explain two particular things sa resulta sa kanabitong pag-extend sa Ginoo sa iyang pagigugma alang nato. So when the Lord your God is in your midst, naagi diha sa inyong kinatilawadan, in the midst, the mighty one, he will actually save. So, will save, no? He will actually do the intention of saving us. Because, just like what I said, that is already kabahay na sa iyang kinaiya. It's not something kamarabitag iya pang huna-hunaon or desisyonan, but automatically, it is actually part of his character. Kaya nga naman, because he loves doing it. That is, mao na ang essence sa teksto, kay iyang kahimutan ba? Sa paghimo ana, over you, inubanan sa dako kayo nga kalipay. Okay. So, ang word is rejoice, another one is gladness. Sa akong paglantaw ani is, kaning rejoice, that is from his part, no? Kanang over you with gladness, that is when he connects himself to you. Okay, so the act of loving you, inubanan na sa kanang pagkalipay, no? And then having you kanang acquired, kanang naka-extend siya og relasyon sa imo, ha? Okay. So, then, kanang naabot niya ang iyang katuyuan alang nimo, then it starts again, it starts again another form of kanang happiness, which is actually what we call as gladness. And He will quiet you with His love, and He will rejoice you over with singing. So,
lahi-lahi nga expression nga ginagamit sa author, sa uban siguro too wordy, siguro balaknon kaya nga pagka-express, but at this lahi nga author, lahi ilang exposure, lahi ang ilang kasinatian sa Ginoo. So naglahi pod ang nagvary pod ang ilang paggamit sa lingwahe alang sa paghulagway kung unsa gayud kanindot ang gugma sa Ginoo alang sa iyang katawhan. So that is the essence. So very important din siya nga ma-establish sa atong pangunauna. Kay nga naman, kay kung moabot ang panahon nga kanabitang tistingan ta, no? Sa dako kay nga pagsulay sa atong kinabuhi. So kanabitang ang usay mo ko ng tendency nato is mo mangita dahil na point of reference, especially sa Ginoo, kung unsa gayud ang karakter sa Ginoo, especially sa time nga kanabitang mahimutang ta sa grabe kay nga challenges, usahay siguro kabugaton nga daw maglisod na gyud ta og dala mga kaigsuonan. So with this, no, against kanang natahana nga kahimtang, tapos gamiton nato mangita tag kanang mobalik ta sa mulantaw ta sa likod or up there kay tan-aw na to atong point of reference, no? Unsa atong point of reference sa Ginoo in relation ngadto sa atong kahimtang. Very important. So sometimes ang kahimtang makapabag-o sa atong impresyon sa Ginoo. Labi na gyud pag dako kay nga problema nga atong ginaharap, no? Mga panghitabo sa kalibutan nga daghan kay mga tao nga kanang yung naapektuhan, no? Okay, so sometimes it changes our perspective about God. So that's why it is very, very important nga we really have to kanabitang ma-establisar ang atong pangunauna kung unsa gayud ang karakter sa Ginoo. Okay, the moment kanang magkamali ta sa pagsabot sa karakter sa Ginoo, ang atong pag-apply sa karakter sa Ginoo sa sitwasyon nga atong giatubang, labi na gyud sa mga kanabitang grabe gyud nga sitwasyon, no? Na atong giatubang, it may change our way of kanabitang looking at Him. It may change, no? Ang atong pag-interpret sa iyang characters. That's why magpasalamat ta sa atong lason. Kay from time to time, starting pagsugod ani, gi-remind yun ta, no, nga gi-establish yun sa author nga nagikan sa mga bersikulo nga atong gigamit dinhi nga ana gyud ang kinaiya sa Ginoo regardless of what the situation may be. Okay. So tan-awa ni mga igsunan, for example, nagigamit dinhi nga ilustrasyon kay sa usa ka 5-year-old nga bata, example lang daw, kung niadto daw siyang amahan with a poorly wrapped gift on Father's Day, no? Kay siyempre 5 years old pa niya, naisay buot nga ihatag siyang amahan niya iyatong gi-wrap, unya kay 5 years old pa man, so dili gid kay may pagka-wrap, no? On Father's Day. So but he was so excited nga iyatong ihatag sa iyang amahan. So iya gyud gihatag katong nga gasa sa iyang amahan on Father's Day. But the son, no, upon receiving the gift, no, from his son, the father said, "Well, I don't care about your gift." For example, kung mo na isulti sa iyang amahan, after all, there is nothing you could give me that would please me. Yes, kay nga naman, kay ka na imong gihatag nako, di ka mampud na sa akong allowance, no, sa kwarta nga akong gihatag sa imuha as your allowance. So what's the point of giving something to me? So sort of that, no, so I could get it for myself. I mean, if you give me something, I know you're still 5 years old, kung buot ko lang palito na, mapalit na ako na siya. So it doesn't really mean a lot to me. So that's why in this particular story is gihambing ni siya, gi-compare ni siya sa gugma sa Ginoo. Kay kabalo man pud ang Ginoo, di ba? Kay ang atong response sa Ginoo, daghang kay tag limitasyon, daghang kay tag mga kanang ang atong way of understanding Him faulty ba, no? Faulty jud kayo. So dili kay ta maka move forward sa pag-respond
appropriately sa gugma nga gina-offer sa Ginoo alang nato as a gift coming from God because of our faulty nature. Mo na nga pinaagi lamang siyang grasya nga sa diin kita maka-respond accordingly sa gugma nga ginapakita sa Ginoo alang nato. That's why in our lesson nagingon dinhi, such words are heartless, di ba? Heartless, cold, unfeeling, walay pagbati. But ang kanindot, dili ani ang panguna-una sa Ginoo when He looks at us. Kanang mutanaw siya nato, nakita niya ang mga suliran nga atong ginabitbit, ginadala. That is not how God looks at us. So, He always looks at us with so much love. Kaya nga naman, motong gisulti nato kanina, very important for us to establish nga ato gayud mahibalan kung unsa gayud ang character sa Ginoo. Kay once mo tipas ganit ana, mo deviate ana nga pagsabot mga kaigsunan, then manggawas dahil diha ang mga kanabitang miscalculation, no? Misrepresentation, misunderstanding sa pagigugma sa Ginoo alang nato. For example, may ngunta nga nganong gialaw man to sa Ginoo nga maayo man to siya nga tao, no? Nganong nahitabo man ni sa kuha nga maayo man na akong pag-alagad sa Ginoo. See that one? So that is a symptom of kanang sort of misunderstanding God's love alang kanato. That's why very important that we really have to very kanang intent ba sa atong pagtuon sa atong lesson. Kaya usay, may ngunta, gugma-gugma raman na. Gugma si Ginoo, dali ra na. But actually, kung imo ning pagalantawon, it's not that kanang madali mga kaigsunan kay actually ang problema gid sa kalibutan, it's actually kanang problema sa kakulangon sa gugma. That's the essence of this one. So now, for example, in Sunday, ang atong lesson sa Sunday to connect no sa atong title nagahisgot mahitungod sa kanang more valuable than you can imagine. Meaning to say, ang iyang gugma gagipakita kanato another fundasyon another kanang pundasyon sa ngangay nato pagasabton sa karakter sa Ginoo. Ang tungod sa iyang dako nga gugma alang nato, ang iyang paglantaw nato is more valuable than you can imagine. Okay, siyempre, ang atong imagination mong namo ginay limitasyon, no? Naanay hangtungan, ang uban nato siguro, nagkalailahay ang degree sa limit sa atong pagsabot, no? Sa mga butang ginadangat alang kanato, pero ang pinaka-importante, in the midst of this kanang daghan kay nga mga kakulangon sa atong discernment, sa atong apprehension, mga kaigsunan, pero ang Ginoo, ang kanindot is, ang iyang pag-treat nato, ang iyang pag-deal nato, ang iyang paglantaw nato. Okay. Mas labaw pa kaysa atong kanabitang pagsabot sa iyang gugma alang nato, more than you can imagine. Imagine that one. So meaning to say, kung more than you can imagine, whatever happens to me now, whatever happens to you now, dili kita makauna-una nga makaingon ta nga ay murag na kulang ang gugma sa Ginoo alang nako. Kay mao man na ang tendency sa human imagination. Ang human imagination dili nato makumpara sa panguna-una sa Ginoo. Pero ang problema is sa atong limitasyon, sa atong panguna-una, sa atong pag-apprehend or pag-comprehend sa mga butang naabot ka nato, usahay, mao na ginahimo nato nga standarte sa pag-interpret mga kaigsunan, which is actually wrong. That's why, very important again, ngayon sa man, nga ma-establish ang atong thinking sa tama nga pundasyon. Okay. So, ang gigamit din ng ilustrasyon, kining istorya sa prodigal son, sa Luke 15. So, kaning, matingalat ang mga igsunan, no? Kaning Luke 15 manggod,
mas kuan siya mas ako naobserbahan bisag sa paghimo sa wali kung nagisgot may tungod sa gugma sa Ginoo kanang pag-reclaim sa mga nangawala, no? Kanang pagpasabot sa grasya sa Ginoo, kanang pagpaningkamot sa Ginoo nga iyag yung pangitaon ang nawala by all means. Kaning Book of Luke mo na yung pinaka-the best nga point of reference. Kaya nga naman, kaning Book of Luke manggod, kaning 4 Gospels, naglailahay manggod nilang audience. So kung gusto ni mga medyo stricto-stricto, dito ka sa Book of Matthew, kaya katong Book of Matthew, para man to sa mga Hudiyo. Kung gusto ka nga para sa hintil, ang pagdeal sa hintil, mo na nga, ang pag-present sa mensahe nga to sa hintil, lahi ang, sa tawag ka na, lahi ang timplada mga kaigsunan. Pareho lang nga mensahe. Mura bitaw na kanang nailuto nga kanang sample luto nga sinigang, no? Adobo ra na siya pero na mga tao nga lahi ang lasa sa pagluto nila sa adobo. Napoy luto sa sinigang nga medyo sobraan pud kayo ka, no ba? Aslom pud kayo. Kay napoy mga tao nga ganahan pud ana. Napoy mga tao nga medyo mahilig po og parat-parat, although dili po na siya maayos sa tong health, pero napoy tao nga murag wala ganahan siya nga murag wa gyud askin mga kaigsunan. So ingana siya ba? Pero adobo ra gyapon. Ingana. So that is why in the book of Luke matingala ka lahi ang treatment sa message kay nga naman very important because ang audience ni Luke mga hentil. Kung medyo may pagka-stricto gamay dito ka sa Book of Matthew. Okay, mo na siya mga kaigsunan. So karon, because he was talking to Gentiles, lahi ang ilang social context, lahi ang ilang background, lahi ang ilang natunan before they were converted or even in the process of conversion. So ang storya nga dala ni Luke said in a very, very kanang haom gyud sa ilang panginanglan mga kaigsunan kay dili makapwede dito nga mga saba lang ka diretso sa mga hintil kay mga saba ka dito diretso dili makasulod ang mensahe. Mao na nga you have to be very, very creative in presenting the message depending on your audience. Okay ha? So ang audience ni Luke, mga hintil, dili mga Hudiyo. Karon, mao na ang usa sa mga pinakanindot nga mensahe, kaning mensahe sa prodigal son. Kaning daghan, nakabalo naman taon sa istorya sa prodigal son, no? Pero daghan nga mga wali na ako nadunggan sa prodigal son, pero wala gyud nahutdan og kanabitang stelo sa pag-deliver, depende sa unsay punto nga ig-on mga kaigsunan. Ang motive manggod sa story sa prodigal son, simple lang, para mapakita ni Luke, no? Murag, gihimo manggod nga illustration kay this is a parable, different from an allegory, no? Parable, allegory, mga siya mga anang kinds of sa mga speeches kitawag na to sa English literature, okay? So in this parable, gigamit niya ning story para mapasabot niya og ayo sa mga hintil. Kung unsa gayud kadako ang gugma sa Ginoo ug ang desire sa Ginoo nga makabalik sila bisan pa sa ilang sitwasyon nga bilang hintil, ang Ginoo wala na nagakonsidar sa ilang sitwasyon. Ang importante lang kanang maka-will sila, makahuna-una sila nga makapag-decide sila, makahatod sa ila sa pag-decide nga ilang itugyan ang ilang kaugalingon diha sa Ginoo. That is the most important thing nga ma-acknowledge nila ragayod ang Ginoo. Not because of their situation, not because of their past, but God is interested so much sa ilang willingness ba to surrender sa ilang kaugalingon. Mabitaw na nga last week kanang musurrender mangud ka pag nakasagubat, musurrender ka sa commander sa imong kaaway, example lang, kanang surrender ka, imo ganang ibigay todo. Dili pwedeng surrender ka, tapos na lang ka ibilin gamay, dili na siya total surrender. Sa mga pitaw na nila nga, kanang when you surrender everything to God, as if that you have kanang lost kanang everything in you
including your will bitaw nga di na ka maka-will because you allow somebody's will to take control of your will. Okay. So, ang essence, for example, no? Dinin sa prodigal son, duwa ni kabuok yung anak. Imagine, ha? Pagkaswerte sa kamagulangan. Kay kining kamagulangan, at the time nga naglayas ang manghod, in fact, ikuha na niya ang inheritance, nga dili unta na pwede, kay makuha ra nimo na pag namatay ang imong ginikanan, pero tungod sa kadako sa gugma sa iyang amahan, iyang gihatag dito sa iyang kamanghuran nga anak, no? Iyana, wala ikon ba? Wala siya kondisyon, meaning to say, ang iyang love consistent didto sa gisulti sa ubang bersikulo nga walay kung saman kanabitang it surpasses all. He does not kanabitang when he kanabitang kumuhatag siya, he giveth all mga kaigsuunan, even if it pains him, pero for the sake no nga mo na imong gi-exercise, he will actually allow that to happen. So iya tong gihatag ang inheritance. Iya pa yung reject ang iyang amahan and his father's household. Grabe ka, sakit kay no? Kanang gikuha na imong inheritance, nga buhi pa imong amahan, insulto man na sa amahan, di ba? Imagine ko, meaning, imong una-una nga gusto na imong mga mamatay ang imong amahan or imong inahan. Kay buhi pagod, imong nang kwaon, nga wala unta kay katungod nga makuha na. So, insulto na, pero gi-allow sa father, mga kaigsuunan. But then, I don't know kung how many months or weeks ba or years, nabutang ang anak sa kanang yung emptiness ba, nangawala tanan to ang gihatag sa amahan kaniya, sama usab na sa atong storya, no? Because of sin, everything in us was actually lost, mga kaigsunan, except lang sa tuang kaning free of our freedom to choose. Narigi usa ka butang nga nawala sa tuwa nga nagpabilin sa tuwa even before the fall of sin and after the fall of Adam and Eve to sin. Ang nagpabilin na gyud, all the rest nawala, kanara yung free will, mga kaigsunan, maura gyud na siya. So mo na nga even in the midst of his kanang kamingaw nga nawad-an na siya, nakahuna-una siya sa pagbalik. That is that is his way of exercising that free will. Naguna-una siya nga mubalik siya. So ingon din sa itong lesson, actually the father was waiting for him. Kay pwede naman ta na siya kalimtan siyang amahan. Kay grabe itong kasakit nga iyang giatod siyang amahan. But I must suppose when he was away, the father was really praying fervently sa kining iyang anak nga naglayas. But surprisingly, naka-decide ang iyang kamanghuran nga mobalik. And you know what happens? In the parable, the father representing God himself, ingon sa itong lesson, does not respond in any of these ways. Imagine that? So, dinhi makita nato, gipalig-on dinhi kung unsa gyud ang karakter sa Ginoo in relation to his love. So, dili ginato na siya i-change. No matter what happens, ingana gina ang iyang karakter. Kay the moment we change, no? I-change nato na siya, i-adulterate nato ang karakter sa Ginoo, it will affect na halos tanan nga itong paghimuon, labi na gyud sa mga problema nga itong gatabang. So here, when the prodigal son was still a great way off, layo pa, the father saw him and had compassion. Ingana, no? That is how Luke describes the love of God, no? Alam ka na to. And ran and fell on his neck and kissed him. Imagine that. Bawal on ni sa ilang kultura, mga kaigsuunan. Sa usa ka anak nga naglayas, nga nagbalik, imong tagbuon, daganon nimo, bawal ni. It was considered less than dignified. Ingon din, no? In such times, for the master of the house to run out to meet someone, the father in his great compassion ran out to meet his son and more astonishingly restored him to his household. Ang pangutana, kinsa man ang na-restore? Ang kamagulangan or ang manghod? You see this one? Ang kamagulangan sa panahon nga nawala ang manghod, pirmi kuyog sa aman. But he was not able to realize fully and completely
kaning gugma nga gipakita sa amahan sa, I think it's just the same love, no? Ang gugma nga gipakita sa amahan sa manghod, maura usab kana nga gugma nga iyag sa kanunay gipakita sa kamugulangan. The only thing is, ang difference lang, how both of them responded to that love. So, there's no problem with the object of love, of their love. The problem is the subject of that agape. So, the response, nagkalaylahi mga kaigsunan. That's why, more valuable than you can imagine. So, mga kaigsunan, unsa man ang atong kahimtang, unsa man nga suliran nga atong giatubang, let us not change our perspective about God's love. Dili na siya mabag-o. Kitalay nagbago sa atong pag-interpret sa gugma sa Ginoo alang nato. That's why in Monday's lesson, dili na nato nitaason, nagisgot din rejoicing with gladness. Para sa kuha, double kill, no? Rejoice pa ka, tapos nabagay word gladness. Kay when you rejoice, that is already gladness. O, di ba? I mean, all definitions about joy or happiness is already already packaged in that word, which is actually called rejoicing. But why rejoicing with gladness? Because kanabitang grabe ka kadako ba? Grabe kadako ang extend sa iyang kalipay. So, when you say rejoice, and then you add gladness, again, sumalas akong i-explain kanina, it actually extends, no? Beyond what the human mind can understand as to what exactly is the love of God for all, meant for all of us. That's why He rejoices once, especially you accept His love offered to you. God will always rejoice with gladness. So mala sa giingon dinhi sa Zephaniah, no, tong gibasa kanina, and also I will read here also from Isaiah, no, 62 verse 4, nagingon dinhi last, you shall no more be termed forsaken. I like this one, no? And your land shall no more be termed desolate. Wala na. But you shall be called my delight. Gwapo kayo sa pagka-rhyme, no? You will not be termed forsaken. You will not be called desolate. Kanang kahawanangan, no? Wala na. Kanabitang murag wala na yung laing tao kay desolation ba? Pero ingon siya, no. But you shall be called my delight is in her, and your land married for the Lord delights in you, and your land shall be married. You will be one with God. You will be one with His love, and you will actually experience kanabitang murag ang kalipay sa Ginoo nga hilabihan kadako imo kanang ma-experiensyahan. Okay. Kay kanang love manggod, kanang giingon nila nga love begets love, imposible na siya nga usay lisod kay mingon nga love begets hate. So hate, when you hate, it will also be responded by hate. But when you love, philosophically, even theologically, even naturally, people would always find a way to respond in the same manner. Siguro sa uban medyo dili right away, but they will always look for something nga pinagay tungod kay na-touch sila mga kaigsunan, mo respond sila. That's why, lastly, ang gisgutan mangod din is reconciliation. Yani ang theology sa reconciliation. The Greek word mangod for reconciliation is hagiazo, no? Ang reconciliation mangod, mohitabo lang na siya kung na-strange ang relationship kanang na-detach ka ba tungod kin ikaw nakahimo og sala kanako, so nga tong relasyon dili na siya pareho kani adto. So ang natural tendency mangod sa reconciliation philosophically is kung kinsa ang nakasala, kung kinsa ang naka-cause pag-strain sa relationship, mao to siya makipag-reconcile dapat. But in the case of God, ang theology sa reconciliation is, dili ang Ginoo nakig-reconcile nato, mali na siya. Kay dili man ang Ginoo ang nakasala. No.
it's not God reconciling Himself to us. Mali na siyang, that is not attainable kind of attainable theology. Ang so far sa mga studies sa theologians, labi na sa mga Adventist theologians is, tungod kay kita may nakasala, kita may nakakos sa kaning estrangement of relationship sa Ginoo, unya kay dili man nato kaya nga makapag-reconcile sa Ginoo on our own. Ang gihimo sa Ginoo, kung basahon nimo sa Colossians, because of His blood, no, through the gift of atonement, sa iyang pagpakamatay alang nato, ang reconciliation nato to Him, nahimo siya nga posible. Dili kay ang Ginoo nakig-reconcile nato, dili na siya sakto nga pangunaw theologically. So ang Ginoo kanang nagbuild lang siya o kanang nindot kay nga tulay nga sa diin makaagi ta diha, makalabang ta, o at the end makahimo ta sa pag-reconcile ngadto sa Ginoo. That is the meaning of reconciliation. Why? Because it actually, again, it speaks of God's character, which is actually love. Kaning basis sa tanan ani makaigsunan, wala na ilain kundi ang gugma lamang sa Ginoo. Ug dili ginato na siya matupnan kay kung ato na siyang matupman ang iyang gugma, there is no point of really talking about God's love for us. So, His love will give us power to actually love Him even more in different ways. So wala tayo nga panahon mga igsunan, aton aning pagatapuson sa atong closing prayer. Atong ito ko atong mga Heavenly Father, we thank you so much for the time being. We realize our intellectual emptiness. We realize our spiritual emptiness. We realize that we are nothing apart from your presence. And so we thank you, dear Lord, for the gift of love, because it is only through the working of that love wherein your grace has been extended to all of us and gives us power to obey and to embrace your love. May our viewers, our listeners experience the same thing, that no matter whatever happens to them, regardless of the circumstance of their life or their lives right now, they will not change of their understanding of your love towards us, because it's a kind of love more than what we can imagine. Thank you, dear Lord, that we can rely and we can depend on this lesson again, because it is your word and it is your message. Thank you for blessing us all. Thank you for the ministry of Hope Channel South Philippines. In Jesus' name.